Ikaw na si Danny. Lalamig itong pagkain. Kanina ko pa tinawag yung dalawang yun eh. Sabi nila, mamaya na raw sila kakain. Tawagin mo uli. May pasok pa mga yon. Ano ba kayo? Dali. Kanina pa naghihintay eh. Nina. O, maupo kayo. Kakain na tayo. Sige ho. Wala pa akong gana kumain. Ako rin po. Hindi pa po ako nagugutom. Carding, kilala ko itong dalawang to. Pag merong gusto itong sabihin na hindi masabi-sabi, ayan, ganyan yan. Dahil ba dun sa nangyari kanina? Sabihin ninyo. Kasi po, hinayaan nyo lang bugbugin kayo ni Mang Braulio. Hindi po kayo lumaban. Hindi po kayo nakaganti. Ang dami pa naman tao nakakita. Hindi ba nakita na unahan si... Tsaka po, hinalikan niyo pa po yung lupa. Alam kong nararamdaman ninyo. Alam kong napahiya kayo. Nasaktan kayo dahil sa pinabayaan kong masira ang pangalan ng inyong itay. Ipagpatawad niyo sana na nangyari yun. Hindi po naman... Sir! Doon tumuloy! Habulin nyo! Tara! Dali! Dali! Madami pa tayo eh! Sir, bigla akong nawala eh. Pero dito lang ho nagsuot yun. Vicente, nakita mo ba si Tonyo Kuba? Hindi ho. Nakaring lang kami ng putukan kaya napalabas kami. Ano ho ba atraso? May ninakawan na naman. Tuloy kayo. Hindi na, hindi bali na. Oras na makita mo, sabihin mo kagad sa akin. Oo. Tayo na. Tonyo, lumabas ka na dyan. Ano na naman kalokohan ang ginawa mo? Wala. Hindi naman sa akin. Kadi? Bill Amar? Oo. May, tama.
May tama sa likod yung kapatid mo. May tama sa likod yung kapatid mo. Mga ambo, kailangan kong tulong ninyo. Maaaring isa ka sa umahawak ng bangkay na aking kapatid. Ang gusto kong malaman kung sino yung mga taong nagdala sa kanya rito. Vicente, hindi akong humawak sa bangkay ni Pepe. Kung hindi ikaw, sinong naririto nung araw na namatay ang aking kapatid? Ewan ko. Naroon ako sa baryo Makiling. Nag-anak ako sa binyag. Nagiinuman kami ng kumpare ko nung barilin si Pepe. Paano mo nalaman na nabaril ang kapatid ko? Hindi ko po alam. Hindi ko po alam. Ambo! Nadulas na rin lamang yung dila mo. Pagsabi ka na ng totoo, baka ikaw ang pasok din sa kabaw. Karding, maawa ka sa akin. Papatayin ako ni Hepe. Konting lamig, Karding. Pulis ang kalaban. Isko, hanggang ngayon wala pa. Dito usapan na dadalhin yung pulis yun eh. Alam mo naman yun eh. Baka duman pa doon sa syota niya. Doon sa barang sagpat. O, lagi na lang tayong pinaghihintay. Waiter! Yung bote namin, wala na itong laman. Ako na ang magdadala nito. Sige ho, sir.
Ngayon, ikaw ang humalik sa lupa. Halik! Saan? Emmett! Ahalik ka ba o hindi? Ha? Emmett! Bayo ito eh! Hindi ka halik? Halik na! Halik na! Bao! Mga lipyo! Mga lipyo! Mga lipyo! Mga lipyo! Magandang umaga ho sa inyo. Si Teban talaga. Naniniwala na ako mahaba ang paa mo. Tuwing pupunta ka rito, oras na pagkain eh. Nasa tiyempo lang ho. Halika't mag-almusal ka na rin. Oo, naku, huwag na ho. Presi. Maraming salamat sa inyo. Huwag na lang. Nako, malamang na may dala na namang kwento tong si Kateban. Sana naman kaya nasagap? Hindi lang basta kwento. Sa pagkakataong ito, nasaksihan ko. Ano naman yon? Yun ang tungkol kay Carding. At balitang balita na dito sa buong Ebanghilista, ang ginawa niyang pangbubugbog kay Braulio at sa mga kasamahan nito. Pambubugbog? Oo! Nasisiguro niyo hubang si Carding yun? Sigurado, sigurado. Meron pa ba namang ibang Carding Villamar dito sa lugar natin ngayon? At hindi lang yan. Kitang-kita ko kung paano pinahalik si Braulio. Bayo. Teban, nasa harap tayo ng pagkain. Totoo ho namang pinahalik si Bayo eh. Mga Libyo, kakain na ho ako. Ako na ho kukuha ng plato. Parang nabuhay si Pepe. May nangahas na muling labanan ng pangkat ni Congressman Doliente. O ano ngayon, Clarissa? Anong sinasabi mong mahina ang loob at lampa ang tuhod? Pwede ba? Tigilan mo na nga ako. Nagsasabi lang naman ako ng aking palagay eh. Hindi ka ba nakukonsensya niyan? Pinapauwi mo pa ngayon tao sa Maynila. Iba talaga ang pakiramdam pag narito ako sa atin. Maliwalas na maliwalas. Para akong malayang malaya. Na paano kayo? Ba't kaya na mga itsura nyo? May problema ho, Kong. Ano problema? Yan ba pasulong mo yun sa akin? Nakita mo naman kadarating ko lang. Hindi pa nga ako nakapagpapahinga. Iyon ang kapatid ni Villamar na tiga Maynila dumating. Gusto pang pumapil. Kaya, kailangan tumuloy na kayo sa race house ngayon din. Inihintay na ako kayo ni Hepe. Carding, kung sakali mga kailangan ka ng gamit, narito lang to. Kilala ko yung mga nakabangga mo. Baka buweltahan ka. Nasa kondisyon to. Madalas ko itong linisin eh. Natatandaan kong baril na yan. Naisulat din sa akin ni Pepe. Regalo ng kumpare niya. Kaya naman binigay sa kanya ito dahil sa takbo ng politika rito eh. Sana. Hindi na umabot na magamit pa yan. Abay, iba na rin yung nakahanda. Maliban doon, meron pa bang ibang naitanong? Wala na po. Si Hepe lang po nabanggit ko. Natakot po ako. Wala kang dapat ikatakot. Ayusin natin yan. Siya nga pala, mga ambo. Bukod sa tinutuluyan mo rito, meron ka pa bang ibang kamag-anak? Wala po. Sa ibang lugar, sa Maynila kaya? Wala rin po. Kung gano'n, nag-iisa ka na lang. Opo. Huwag kang mag-alala, mga ambo. Ako ang bahala sa'yo. Sko! Sir. Atid mo si Ambo, ha? Huwag mong pababayaan. Opo.
Maraming salamat po, Congressman. Walang ano man, Ambo. Maraming salamat din po, Hepe. Mga bo, tayo na. Tutuloy na ho ako, Congressman. Boss, tungkol kay Villamar, pagtatagalin pa ba natin? Ngayong alam niya na nangyari sa kanyang kapatid, tapusin na natin. Pag-aralan muna natin ang isda. Bago natin bingwitin. Pag pumalag, tsaka natin limasin.